Nakapag-almusal na po ba ang lahat? Question. Baka kumain na kayo ng itlog, di ba? Nako, talaga naman kapupulutan ng zinc. Kailangan natin yan lately, di ba? Zinc at iba't iba mga protina. Anong paborito niyong luto rito sa itlog? Dilaga ba? Scrambled? Sunny side up? Itong susunod nating guest, mukhang mahilig nga rin siyempre na ang family nila talaga namang into eggs. Pero hindi bilang pagkain ha, kundi materyales sa kanyang art. Please welcome ang ating mosaic artist na si Joey Blanco. Ginoong Blanco, magandang umaga po. Hello po, hello po. Dito po tayo. Dito tayo. Ayaw po. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Ayan, batiin po natin muna ang ating mga kababayan. Hello po. Good morning po sa lahat. Good morning po. Ayan, ito. Sir Joey, ito paano ba ginagamit? Alam niyo mga kababayan, ito pong ating kaibigan dito, ang ginagamit niya sa kanyang art, sa kanyang mga obra ay eggshell. Nung mga bata tayo, di ba meron tayong mga ganito na enkwentro ng mga art project natin. Dinidiktik natin hanggang maging pulbos, di ba? Maging powder fine. Pero yung sa'yo, leveled up. Kasi may texture siya na kakaiba, embossed siya at lahat. Paano mo po ba na-discover itong style ng art niyo pong ito? Actually, yung bata pa po ako, talagang artist na talaga ako. Yes. Mahilig na ako mag-drawing sa mga comics pa. Opo. Doon ako nag-start. Yes. And then, after nun, may mga nagpapagawa sa akin, yung mga ganun artist. And then, yung, nag-college na ako, kinuha ko sa architecture, you know? And sige. After that, nagtrabaho ko sa Styro company. Okay. Doon na-develop yung pagiging Styro artist ko. Okay. Gumagawa ko ng mga designs. Paano ba? Kayo po, gagawin kong styrofoam. Ganyang kalaki. Ihuhulog ko sa styrofoam. Okay. And then, may kinalaman pa rin ito siyempre sa eggshell. Yes po. From your styro art, meron na kayong na-incorporate na eggshell bilang part ng artwork na yon. Paano po nangyari yun? Ganito po, nag-start po lahat during pandemic. Ang dami nawalan ng job. Isa na po ako doon. Kasi nasa events po ako eh. Nasa events kami sa mga parties and events, yung mga design, nawala po. Ang dami nawalan ng trabaho. Musician din po ako. Nawalan din ng trabaho. So naisip ko, ano pa magandang gagawin ko? Nag-apply ako ng job. Nagtatanggalan naman ng mga empleyado. Paano ka makapag-apply kung nagtatanggalan naman? So yung isang friend ko, nakabanda ko rin, na sabi, sumali ka sa exhibit. Sa exhibit, gano'n. And then, wala akong pera. No, totally, wala akong pera, wala akong budget. Nag-isip ako, styro artist. Since yung sa dating pinagtatrabahan kami, mga baso-basura na styro, pinagpupulot ko yun. And then, ina-assemble ko siya. Dinidikit ko through glue gun. Tapos ano pa ba? Materials ko, wala naman akong pambili ng canvas. So nag-isip ako, uy, karton. Pwedeng mapulot, pwedeng hinihingi sa mga grocery store. Yes. Yung mga ganon. Karton na to. Kaya pala magaan siya, Magaan siya. Oo. At itong artwork mo, may tawag ka po sa style na ito? Yes. Inimbento ko po ito. Pinag-isipan ko mabuti kasi tiningnan ko maigi. Eggshell, mosaic. Nakakalikas siya ng mosaic. Yung styro, inuukit ko po siya with special cutter, matulis po yun. Inuukit ko, sculpt. So mosaic, sculpt. And then P as in painting. Kaya mosaic. Kaya mosaic, mosaic, sculpture, and painting. So, yun pala yun. Doon ko po na-invento. Talaga sa pangalan, talagang well-rounded yung art. Kasi hanggang sa pangalan, mula sa concept, hanggang sa style, sa execution, hanggang sa pangalan. Bali, 3-in-1 po siya. Kaya ko po ginawa po yan kasi napakarami magagaling ng artist po dito sa Pilipinas. Napakarami. Hindi ako pwede makipagsabayan sa kanila. So, nag-isip ako ng unique style, no? Kasi, ang isang artist kasi, pag may canvas ka, sketch ka lang sa canvas, and then, magpintura ka na, finish na. Sa akin, hindi po. No? Talagang pinapatibay ko itong karton. Yes. Styrofoam, pinapatibay ko rin siya. Yes. And then, pagdating sa eggshell, yun yung medyo madugo. Yes. Kasi very fragile po ang eggshell. Oo naman. Napakaganda. And then, maaari nating makita po iba niyo po mga dibuho, mga artwork niyo po. Ito po, ang naka-frame na ito. Kung magpapakommission po ang isang art enthusiast,
it can come in a frame like this. Pwede pong without frame, conforme po sa magpapagawa. Kasi yung mga magpapagawa, may mga favorite frame yung mga yan eh. Opo. Pero kung sa akin lang, papakita ko yung frame, and then, kawa-frame ko na po. Opo. And then, I noticed nature, meron tayong themes ng nature, and then meron din po tayo, of course, mga portrait po, ng mga human portraits po, yung mga depiction po ng mga Pilipino. Opo. Nakakatuwa. Saan niyo po, bukod po sa ating inspirasyon dito, sa eggshell, hindi po ba? Ano po pong pinaghuhugutan niyo ng inspirasyon? Actually, nature lover po ako talaga Ayun, eh. no? Kasi ito rin, talagang it shows kahit po rito eh. Opo, nature lover po kayo. Kasi totoo lang po, no? Pag nakakita ko ng puno na pinuputol, biglang tumutululuha ako talaga eh. Sabi ko, bakit ganun? Bakit pinuputol? And tagal-tagal nitong tumubo. No? So, ewan ko ba, hindi ko po alam maintindihan. So, parang malapit sa akin yung nature. Kaya, yung naisip ko po yung concept na yan, so ang advocacy ko to prevent a climate change, yung ganun po, global warming. Contribute sa pagtulong, po? Okay. Kaya yung mga foreigner, yung mga nag-chat sa akin, nagagandahan kasi may advocacy din po ako. Opo. Ang maganda balita sa obra ng ating kaibigan na itong si Sir Joey, talagang umaabot na po ito sa iba't ibang mga bansa. Marami po nagpapakomisyon ng mga foreigners, mga taga-ibang bansa. Ano po? Meron din po. Opo. Okay. Sir, baka pwede na tayo mag-demo. Pakita niyo naman paano ba ginagawa itong ating bagong artwork na itong maituturing po sa mga Pilipino. Ano po? Ayan po. Ano ang material lang meron na tayo Opo. riyan, sir? Ang main materials ko po siyempre may eggshell, Opo. karton, and then yung styrofoam. Okay. Apo. Okay, sige. I'll give you the table. Dito lang po ako. Ako sisilip-silip, ha? Ayan. Ito po ay eggshell. Meron tayong eggshell eggshell dito. po. Ayan. Ito hinihingi ko lang po sa mga bakery. Oo, yun. Oo, pwede rin yun. Binibigyan ako. Pwede rin. Oo. Tapos yung karton, minsan, napupulot lang, inihingi, yung mga ganon. Yun. Ganito po, yung bali medyo madugo po itong yung style po ko pong ito eh. Halimbawa po, halimbawa yung mukha, no? Yung mukha po. Okay. Halimbawa, kung mapapansin niyo po, buwan sa may mukha. Ito. Ayan po. Ayan po. Kung mapapansin niyo po, syempre, ito yung finished product. Pero yung pinakaloob po niya, mga pinagdugtong-dugtong na styrofoam po yan. Okay. So, paano natin Dinikit ma-achieve po ko ito po. parang nakaangat yung emboss po na Apo. quality niya? So, meron kunyari, puso. Puso ang ating, ang ating puso gagawin. po. Ito po. Naumpisa na natin, mula sa styrofoam po, meron tayong nakahandang mga pintura, glue, at syempre yung mga karton na hiningi natin kung sa tindahan. Pwede yun? Or Pwede po. Sa mga order natin dyan, mga online order natin dyan. Meron tayong brush, syempre, at cutter. Mag-ingat sa paggamit ng cutter. At kahoy. Ito para po sa ating Hindi, lang po, sangkalan ko na lang po. Yes, Kasi ikakat ko po yung shape ng Yes, kailangan natin yan. Or any wooden plank, pwede yan. Opo. Basta medyo umangat lang po siya. Ayan. So, umpisa natin. So, meron tayong styro na ginuhit nyo yung outline ng puso. Apo. At kapag ito'y nahati na, Pag naano ko na po siya. Actually, ang gamit ko po is special cutter. Pero ang dinala ko yung medyo lang para iwas tayo sa... Of course, sa mga bata, kailangan mayroong guidance. May guidance po talaga. Matatanda. Ikakat lang po siya. Ayun. Ang mga ganito mga commissioned na mga artwork, ilang araw po ito nagagawa? Actually, yung nag-start po ako Since na artist na po talaga ako, nag-start po ako. Yung ganyan, less than 2 weeks. 1 week to 2 weeks po ito. Nice. Dahil po sa eggshell. Nice. At maganda kasi parang iba't ibang kulay, iba-ibang kulay nilalagay. Parang lumalabas tuloy yung personality, iba't ibang personality nung ating artwork. Tapos nung nasanay na po ako, 2 days ko na lang siyang ginagawa. Medyo bumilis na po yung trimming ko sa eggshell din. And then, yan, meron na po tayong puso. Ang bilis, Puso po. Ayan. At kung ito na po yung ating puso, ito na po ang next step, lalagyan na po natin ng ating eggshell. Napansin ko, hindi po powdered yung eggshell. Parang ginagawa natin ng bata. Ito po talagang medyo, ito yung nagbibigay ng texture niya. Opo, yung nagbibigay ng texture as in to create a mosaic po. Opo. So kung halimbawa, ito po yung eggshell natin. Ordinary glue lang po, pwede na. Yun. And then, how do you crush the eggshell? Yun ang madugo. So, kailangan natin para yung mga crumbles ng mga pieces niya dito. Opo.
siguro hindi na wag natin tawagin madugo, ano? Siguro talagang complicated lang. Complicated. Para po siguro sa beginner, pero kung ito'y pagsasanayan, wala naman po magiging mahirap kung ito'y pagsasanayan natin. Ito pinakamahirap po kasi very fragile po siya. Pag Opo. hindi po sanay talagang magkakrak ng ganun. Opo. Kaya nagtataka yung mga kilala ko, bakit yung eggshell mo is parang sukat? Opo. May, Oo nga, may gamit meron ka siya, ba? oo nga eh. Oo. Parang sukat. Paano po yun nangyayari? Nasanay na lang po ako. So, halimbawa, yan. Talagang iniisa-isa natin. Iniisa-isa. Kaya nakokontrol natin yung size. Apo. Tapos yun, Okay. didikit na lang dyan. Conforme po kung gaano po kalaki. Yes. Minsan gumagawa ako malalaking Kasi eggshell pag tinitignan nyo nga naman, ano po, ang ganda nga naman tignan na uniform yung size, Yes, opo. uniform yung itsura niya. Tapos nagiging cohesive at saka, kumbaga, readable. Di ba? Opo. Nababasa mo at kukuha mo agad yung mensaheng ibinibigay nung iyong artwork. Ayun, Oo nga naman. Ang ganda po. Alright. So, yan. So, isa-isayin lang. Ito po, ginagawa natin, ayan. Try nyo po. Subukan natin, Medyo fragile siya, opo. Opo kasi yung eggshell nga, very fragile. So syempre dapat medyo light din ang pagkakahandle mo dun Yes, sa, opo. sa Medyo light. eggshell natin. And then, ang napansin ko po, inumpisahan nyo po sa gilid, yung outline muna, papaloob. Yes po, may outline atake po. niyan. May outline po talaga siya. Ang Bali, sa sketch po ng styro, sketch ko po sa styro and then hinuhulma ko po siya ng special cutter. Opo. And then medyo minamassage ko na siya ng fingers para Oo, dumikit na siya. Apo. Dahan-dahan ang pagdikit. Ngayon po, ito na po. Kung halimbawa, napuno na po natin ng eggshell, anong next step na po? Actually, nilalagyan ko po siya ng pangmasilya para Okay. medyo tumigas siya. Oh. And then emulsion para mas dumikit pa siya. Okay. So kabilaan po siya Kabilaan. para mas tumibay talaga siya. Okay. Parang ganito. And then, kapag Matibay po nilagay siya, na po natin matibay yan, po siya. that's when we start painting it. Yes, opo. Okay. So, ipagpalagay na po natin, mga kababayan ko, na meron na po tayo ritong nailagay na yung masilya at kung yung sinasabi ni Sir na emulsion. Now, how do you paint it? How do you, of course, the sky's the limit po. Mga kababayan, sa imahinasyon, ano po, anong kulay na gusto nyo? Paano nyo i-express? Actually, nilalagyan ko po siya ng base ng white. Okay, white muna, yes. Opo, white base lang muna. Para may kapit. Opo, may Opo. kapit po siya. Yan, parang ganyan. White muna. Umpisahan sa puting pintura. Actually, ano po siya, 2 to 3 times ko po siya pinipaint. Kaya medyo So, may ilang matagal po coating? siya. Opo. Okay. Halimbawa, na-paint na po siya ng buo, pati yung gilid, Gilid. pati na rin po yung Likod. likod. Yes. 2 times Opo. to 3 times conforme po. Opo. Kasi medyo pinipisil-pisil ko po siya Opo. kung medyo matibay-tabay na siya eh. And then, sa mga gusto magkaroon na, ito ay ito yung negosyo mo na rin, sir. Hindi po ba? Opo, nag-full time na po ako sa pagiging artist. Ano pong take away niyo po? Kunyari, kung lagyan natin, ituloy na lang po natin, kung lalagyan po natin ng ibang kulay, pwede na po natin ipakita siguro po kung paano lalagay yung kulay. Kung pagpalagay natin natuyo na po, nakailang coating na po. Opo, ano ba? And habang inyong ginagawa yan, sir, maaari niyo po bang i-share sa atin, ano po ba ang inyong take away dito? Sa mga nagsasabing, hindi tayo pwedeng kumita sa pagiging artist. Ano po ang puhunan niyo po? Paano po kayo nag-umpisa? Actually, very broad kasi yung artist eh. Any medium pwede. Yung iba nga sa dahon nga, gumagawa po ng design eh, no? Opo. Opo. Tapos po, sa inyo pong experience, masasabi niyo po bang ito po lucrative na negosyo na rin po? Opo, kasi very unique kasing art style ko. Nagugulat sila. Yung iba parang nangangapa pa, ano to? Parang ang daming tanong. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, hindi to typical na na canvas and then paint. So yun, nung makita na nila ng mga client ko, nabili na, tapos nakita ng personal, sabi nila, mas maganda raw sa personal. Totoo naman. Kasi kapag nakita nyo, kayo nagpakomisyon kay Sir Joey, makikita nyo, medyo almost para siyang foam, no? Parang soft na. So, nilagay nyo pong mga material at yung pong, kumbaga, yung emulsion at saka yung pong iba pong nilagay nyo po. Ang ganda po. Malambot siya. Malambot siya sa field ng kamay, ano po? Opo. At saka very lightweight. Tsaka ano po, ang gusto po kasi ng ibang mga client, mapili nila yung texture. Tactile tayo, pag mga ginano Pilipino, nila, di ba? texture talaga. Tayo, Hindi siya mahawak tayo, hindi po siya yung flat po. Opo. Ang galing. Palapakan natin, Sir Joey.
Nakakatuwa po. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!